DMW or OWA Administrator PY Kaunan nagpaalala sa mga OFWs kahalagaan ng OWA membership, lalong-lalo na ngayon. Yung mga naiipit na mga OFWs sa kaguluhan sa gitnang silangan. Napakahalaga ang ating OWA membership. Kaya kung ang iyong OWA membership ay expired na, kailangan mo itong ma-renew. Dahil mas marami kang makuhang benefits kapag ikaw ay isang active OWA membership. Katulad ngayon, tulad sabi ko, yung sa kaguluhan na nangyayari dito sa gitnang silangan, may tinatawag din na displaced OFW na yung karagdagang benepisyo na makukuha sa OWA kapag ikaw ay isang aktibong OWA membership. So, panoorin natin at sa bagong lahat, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ano natin dito sa ating mga kababayan, especially, sinabi nga namin to communicate with their employers na sa ngayon, hindi sila makakaalis dahil nakansela yung flight. Siguro overall, kung tumagal yung ganitong klaseng sitwasyon sa gitnang silangan, kaya meron tayong one country team approach, no? DFA, DMW, kasama kami dyan, ang OWA, na magbibigay ng assistance. Hindi to ang unang beses na nangyari ito, na may kaguluhan na kailangan nating bigyan ng tulong, repatriation or welfare assistance sa ating mga kababayang OFW. So handa tayo at yan naman ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Hanggang saan natin matutulungan ng mga OFW admin? Meron ba tayong may makakasahan din ba sila like financial din? Sakasakali nga magtagal pa itong tension na ito? Oo, lalo na of course, handa naman ang gobyerno, no? Nandiyan ang DMW, nandiyan ang OWA, no? Magbigay ng livelihood repatriation assistance, no? Nagawa na natin yan before. Pero siguro dahil OWA administrator ako, special mention ko na rin na sana nga sa mga panahon nito, ma-renew ninyo yung OWA membership dahil may add-on pag OWA member ka, may mga dagdag na programa na exclusive na makukuha pag ikaw ay active OWA member. Yan yung mga kababayan, mga OFW, ang paalala ng ating OWA Administrator PY Kaunan na kahalagaan ng OWA membership. Kaya kung ikaw isang OFW nandito sa gitnang silangan at expired na ang iyong OWA membership, renew mo na. Dahil di natin alam kung magtatagal pa ito, yung kaguluhan nito, kung sakali lang na mas lumala pa yung tension na nangyayari dito, at least kahit papaano mayroon kang add-ons na makukuha na benepisyo sa OWA kung ikaw ay isang OWA membership, na ito ay nabanggit ng ating OWA Administrator PY Kaunan. So mahalaga talaga yung OWA membership para sa ating mga OFW. So kung ikaw ay isang OFW, tulad sabi ko, may kamag-anak ka na isang OFW, ipaalala mo. Ikaw ba isang aktibong OWA membership? Active pa ba yung iyong OWA membership? So, agaran mo na i-renew, lalong-lalo na tulad sabi ko sa mga nangyayari ngayon, di natin mapre-predict kung magtatol niya, sabi niya, kung magtatagal pa yan. In case na magkaroon man ng repatriation, siguro, sabi nga niya, livelihood. Kaso nga lang, sa tingin ko, maraming Pilipino ang makikipagsapalaran pa rin yan. Kasi nga, iba yung kinikita natin sa Pilipinas at dito sa ibang bansa. So, pero, at the point pa rin nito ay yung OWA membership. Dahil nga, yung makukuha mong benepisyo kapag ikaw ay isang OFW. So, mga kababayan, saan ka ba dito sa Middle East? Pa-comment below kung mapanood mo dito. Ikaw ba ay isang aktibong membro ng OWA membership? Expired na ba ang iyong OWA membership? Magpa-renew ka na. Ngayon, kung halimbawa, ang iyong OWA membership ay expired na at wala kang oras, wala kang time na pumunta sa embassy kung saan ka mang bansang nagtatrabaho, ito ay ilahat na natin, hindi lang dito sa gitnang silangan. Pwede mo namang utusan ang iyong mga
kamag-anak sa Pilipinas. Bibigyan mo na sila ng copy of your contract, lahat ng mga papeles. Mas maganda papuntahin mo yung mga kamag-anak sa kung saan man malapit na OWA sa atin sa Pilipinas. At doon sila mag-i-inquire kung ano pa ba yung mga dapat kailangan. Kasi pwede po na i-renew ng iyong kamag-anak ang iyong OWA membership sa Pilipinas. Ito ay yung isa ring seguridad para sa iyong kung ikaw ay isang OFW. In case na may mangyari sa'yo, at least mayroon silang makukuha. Unlike na kung hindi ka members ng OWA, ay di natin alam kung mayroon kang makukuha na tulong mula sa ating gobyerno. Kaya ito ay laging pinaalala ng ating mga gobyerno, yung mga nandun sa OWA, mga DMW, kahalagaan ng OWA membership. So, kababayan ko, kung ang iyong OWA membership, tulad ng sabi ko, ipa-renew mo na. Dahil ito ay hindi lang benepisyo para sa iyo. Ito rin ay para sa iyong pamilya. In case, yun, sabi ko nga, hindi naman sa pinagdadasal, may masamang mangyari, aksidente, mamatay ni isang OFW, at kung ikaw ay isang OWA membership, at least kahit papaano, meron kang makukuhang tulong na magmula sa ating gobyerno. Dahil nga yan ay sa OWA membership, sa every 2 years yan, na i-renew natin yung OWA membership for how much only, di ba? Ang kapalit naman yan ay isang benepisyo at seguridad sa ating maiiwan sakali ang ating pamilya. May meron silang makukuha. So, again, mga kababayan, kung wala kang time, tulad ng sabi ko, utusan mo na yung mga kamag-anak, pamilya sa Pilipinas na sila na ang magre-renew ng iyong OWA membership. Lumapit lang sila sa OWA, kahit anong branches sa atin, at magtanong mga requirements tulad ng sabi ko. Para sa ganun, may renew mo yung OWA membership. At di natin alam dito sa gitnang silangan, di ba? Yung nangyayaring kaguluhan ngayon, tulad ng sabi ni PY Kaunan, na di natin alam kung magtatagal ba to, kung ano ba bang mangyayari sa mga susunod na araw. Maraming mga pag nanood ka sa balita, talagang maraming naiipit ng mga Pilipino. Pero tulad ng sabi ko, maraming lalaban yan. Maraming hindi uuwi yan sakali kahit magkaroon pa ng repatriation yan. Kasi nga iba yung sinasweldo ng isang OFW sa Pilipinas at saka dito. So again, maraming salamat at saka magbayad na kayo ng iyong OWA membership. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong mga videos.